Blessed good morning po sa lahat. Tayo po ay mag-devotion. Let's pray. Panginoon naming Ama sa langit, tulungan niyo po kami, Panginoon, itong araw na ito sa mga gagawin namin at salamat, Lord. Binigyan niyo kami ng magandang pahinga. Lord, patnubayan niyo po yung bawat isa na maintindihan po ang devotion na ito. Naway, Lord, makita ang kahalagahan kung gaano kaimportante na kami ay magtiwala at manampalataya sa inyo ng todo. Lord, bigyan niyo po ng maraming biyaya ang lahat. And we pray all this in Jesus' name. Amen. Ang pag-aalala ay hindi isang maliit na kasalanan. Kaya nga, kung dinaramdam ng Diyos ng gayon ang damo sa parang, na ngayon ay nabubuhay at bukas ay ihahagis sa kalan, hindi ba kayo lalong dadamitan niya o kayong kakaunti ang pananampalataya? Matthew chapter 6 verse 30. Mukhang kakaiba, hindi ba, na tayo na malayang inilagay ang ating walang hanggang tadhana sa mga kamay ni Kristo ay kung minsan ay tumatanggi na maniwala sa siya ay magbibigay ng kailangan nating kainin, inumin at isuot. Ang pananampalataya ay dapat umabot sa karaniwan, tulad ng ito ay umaabot sa hindi pangkaraniwan. Ang pag-aalala ay hindi isang maliit na kasalanan dahil ito ay nagdudulot ng isang dagok kapwa sa pag-ibig at integridad ng Diyos. Ang pag-aalala ay nagpapahayag na ang ating makalangit na Ama ay hindi mapagkakatiwalaan sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Ang pag-angkin ng paniniwala sa inerrancy ng kasulatan, ngunit sa susunod na sandali ay magpahayag ng pag-aalala ay ang pagtanggi sa mismong paniniwalang iyon. Ang pag-aalala ay nagpapakita na tayo ay pinagdalubhasaan ng ating mga kalagayan at ng ating sariling may hangganang pananaw at pangunawa kaysa sa salita ng Diyos. Ang pag-aalala sumakatuwid ay hindi lamang nakakapanghina at nakapipinsala, kundi sinisiraan at sinusuway ang Diyos. Kapag ang isang mananampalataya ay hindi sariwa sa salita araw-araw upang ang Diyos ay nasa kanyang isip at puso, kung gayon si Satanas ay gumagalaw sa vacuum at nag-aalala ang mga halaman. At ang pag-aalala ay nagtutulak pa sa Panginoon sa ating isipan. Pinayuhan tayo ni Pablo tulad ng ginawa niya sa mga Efeso. Sa Ephesians chapter 1 verse 18 verse 19 sinasabi niya, ang mga mata ng iyong pangunawa ay nililiwanagan upang inyong malaman kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkakatawag at kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang mana sa mga banal at kung ano ang sukdulang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na nagsisisampalataya ayon sa paggawa ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Ito, tanungin ang iyong sarili. Napag-isipan mo na ba ng seryoso ang hindi sinasabing pahayag na iyong ginagawa kapag ang pag-aalala ay tumutukoy sa iyong reaksyon sa mga kawalan ng katiyakan sa buhay? Kung nauunawaan mo ang ugat na paniniwala na nagpapasigla sa apoy ng pagkakabalisa, ano ang magiging epekto ng kaalamang ito sa iyong antas ng pagkakabalisa? Let us pray. Panginoon, kami po'y humihingi ng tawad pag kami po ay nababalisa o nag-aalala dahil ito pala ay isang napakalaking kasalanan laban sa inyo dahil hindi kami nagtitiwala at nananampalataya na kayo po ang magbibigay ng aming mga pangangailangan araw-araw. Lord, turuan niyo po kami at tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo. Huwag kaming umasa sa aming sariling damdamin at puso, kundi umasa lagi sa inyo
dahil ikaw po ay tunay at ang inyong salita ay tunay. Ulit Lord, basbasan niyo po ang lahat. Bigyan niyo sila ng magandang araw. Proteksyonan niyo po ang lahat. And we pray all this in Jesus' name. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.